Tumuloy sa pangangampanya ang ilang kandidato sa pagkapangulo matapos dumalo sa ikalawang Pilipinas Debates nitong linggo. Balita hatid ni JP Soriano. Tumiwalag na sa United Nationalist Alliance ni Binay ang Partido One Cebu na mga Garcia, ang maimpluwensyang political clan sa Cebu na nitong Pebrero lang nakipag-alyansa sa una. Una treated One Cebu like Imperial Manila treats the rest of the Philippines. We respect their decision. Hindi nga kami nagkakausap. Yun nga ho ang nangyari dito. Must admit, no, kung meron man pagkukulang, hindi ko nalalaman yun. Ipinakita rin ni Binay ang mga dalang dokumento na hindi pinayagang gamitin sa debate. Kabilang ang kanyang 2010 Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na magpapakita raw ng sobrang campaign fund noong 2010 na napunta sa kanyang yaman. Gayon din ang waiver na buksan lahat ng bank account ng presidential candidates at kanilang pamilya. May mga Cebuanong miyembro naman ng Liberal Party ang nagbago rin ng susuportahan. Pabor na ngayon kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Hindi nakikita sa LP ang sakripisyo namin. Tulad ni Binay, sinulit din ni Duterte ang pananatili sa vote-rich Cebu at naglibot pa sa Lapu-Lapu City at sa bayan ng Karkar. Natanong din siya kung susuportahan ba siya ng One Cebu. I do not have any knowledge at all. It would be presumptuous of me to say that I am the one. Mahirap yan. Maybe they have another person in mind. Nasa Parañaque si Senadora Grace Poe, pero tuloy pa rin pala ang pagpapalakas niya sa Cebu. Kasabay ng pag-aming kinakausap na ang One Cebu ng mga Garcia ng kanilang tagapagsalitang si Ace Torano na mula rin sa isang Cebuano political clan. Viral ngayon sa social media ang isang Senate document tungkol sa Coco Levy funds na may pirma ni Poe. Aminado si Poe na pumirma siya sa dokumento bilang Vice Chair ng komiteng tumalakay sa issue. Hindi pa tapos yung deliberation doon. Nag-iingat akong mabuti na sabihin meron ng bill kasi committee report lang yon. Sa iba't ibang bahagi naman ng Ilocos Region, naglibot si Marojas kabilang La Union, pati ang Ilocos Sur at Benguet. Laman pa rin ng mga tanong sa kanya ang mainit na debate, payag daw siyang buklatin ang kanyang bank accounts na panukala ni Binay. Nilinaw rin niyang hindi niya nilalahat ang mga Muslim nang bagitin ang mga katagang mananakop na Muslim sa debate. Hindi ko minamasama ang mga Muslim, hindi ko minamasama ang relihiyon ng Islam. Sinasabi ko lang na yun ang facts. Sila lang yung mga sumugod at naghasik ng terorismo doon sa Zamboanga City. Hindi naman nangampanya si Senador Miriam Defensor Santiago na wala rin sa debate. JP Soriano, GMA News.